Sa bawat araw ng buhay ko, ikaw ang ilaw sa landas ko. Sa gitna ng bagyo, pagsubok, pag-asa ko'y ikaw. O Diyos, kahit ako'y mahina, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking pag-asa. Sa iyo lamang magtitiwala, Panginoon mong dakila. Itataas ang iyong pangalan, buong puso kong sasambahin. Ikaw lamang ang hari, magpakailanman. Kapag ako'y naliligaw, ikaw ang gabay ng buhay ko. Sa bawat hakbang natatahaki, pag-ibig mo'y sapat sa akin. Dakila ka, Panginoon, walang katulad ang pag-ibig mo. Sa iyo ang papuri, magpakailanman. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking pag-asa. Sa iyo lamang magtitiwala, Panginoon kong dakila. Itataas ang iyong pangalan, buong puso kong sasambahin. Ikaw lamang ang hari, magpakailanman. Ikaw lamang ang hari, Anong klaseng pag-ibig ang taglay mo upang iyong ibigin ang isang tulad ko? Anong klaseng kalinga ang dulot mo upang iyong lingapin matigas kong puso? Nakapagtataka, ika'y kakaiba.
isang tulad ko, ibang klase kalinga ang dulot mo upang iyong lingapin matigas kong puso. Nakapagtataka, ika'y kakaiba. Kaya mong iwan ang lahat para hanapin lang ako. Sadyang kay dakila at wagas ng pag-ibig mo at iyong ibibigay lahat kahit pa man ang buhay mo. O bakit nga ba ganun na lang ang pag-ibig mo? Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Maaari po bang patayin po natin ang lahat ng nandito? Bago po tayo magsimula ngayong araw, let us all pray po. Lord, maraming salamat po na pinagsama-sama niyo po uli kami dito, Lord. And may matututunan naman po kami na salita niyo, Lord God. Nawa po ay maisa puso po namin ito. And Lord, guide niyo po yung hearts namin, Lord God, habang nakikinig po sa exhortation namin, Lord God. Para po isa puso namin ito, Lord God, and na may apply po namin sa buhay namin. In Jesus' name we pray, Amen. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay nalalaho. May awit, may saya at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, ng bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay lang sa Kanya. May hanap, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay nalalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Handog niya ay kapayapaan, ay kagalakan,
bawat puso nagbabagal. Awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ang para lang sa Kanya. Patuloy po natin awitan para sa ating Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita. Aawit
kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Thank you, Lord. Sa mga gusto po mag-testimony, meron po dito yung mic. Iwan ko na lang po dito. Ayun, gusto ko mag-thank you kay Lord sa nakaraang week. Kasi pinaprovide niya lahat ng pangailangan namin. At sakto yung gastos, sakto din yung pagpasok ng trabaho. And thank you Lord din kasi yung aso ko, alaga namin yung aso. 2 weeks siya may sakit. Ayaw niya kumain, ayaw niya uminom. To the point na dinala namin siya sa vet parang 4 na beses na. Kailangan namin susuko na siya. Pero sinaksakan siya ng dextrose. Ngayon, gumaganda na yung pakiramdam niya. Pero kinagat niya yung dextrose eh. Naputol tuloy. 2 beses. Ngayon, wala siyang dextrose. Pero we're praying na continue na yung recovery niya at sumiglan na siya ulit. Magkaroon na ulit siya ng gana kumain. Ang konti niya kasi kumain ngayon, tapos ang gusto niya puro chicken. Pag hindi chicken, ayaw kumain. Kailangan fried chicken. Pag sinamahan ko ng kanin, ayaw kainin. Sabi ko may sakit pa nga talaga siya. Pero thank you Lord kasi yun nga, pinapabuti ni Lord yung kalagayan ng alaga namin. Kasi part na ng pamilya namin yun eh. Hindi naman siya basta alaga, basta pet lang. Part na sila ng family. So thank you Lord. Ikaw. Ayan, so nagpapasalamat po ako kay Lord kasi this, last week or last week is summative test po namin. And ngayon po kasi, yung summative is parang percentage na rin po siya ng exam. So parang halos katumbas na po siya ng exam po namin. And papasalamat na po ako kay Lord kasi pasado naman po ako. Ayun ba? Yun. Ako naman po, nagpapasalamat po kay Lord kasi halos same lang din po kay Rael na nagka-exam po kami, unit exam po, and kabado malala po kasi medyo mahirap yung math namin and all. Pero thank God po na pumasa naman ako kahit papano. Yun lang po. So, wala na ba? Okay na. Gusto mo ba? Okay. So, ako din, magte-testimony. Okay. Mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. So, testimony ko is, thank you kay Lord dahil, napoprovide niya yung kailangan ko sa pang-araw-araw. And that's, at the same time, and, para kasama ko siya lagi kahit saan ako mapunta. And parang pilgrim. So, yung topic natin is Book of Mark, chapter 4, verse 35 to 41. So, wait lang.
Mag-pray po muna tayo. Let's bow our head po. Lord, thank you po sa araw na to dahil pinagsama-sama po kami, Panginoon. And isang malaking pribileyo to para sa amin, Panginoon. And sana yung magmula, Banal na Espiritu yung manguna sa akin, Panginoon. And kayo na po ang bahala. And in Jesus' name we pray, Amen. Okay po. So, po, parang may goal po tayo. Unity in goal. Parang sama-sama po tayo magpupuri sa Panginoon. And okay, let's go. Okay. Okay. Mark chapter 4, verse 35 to 36. On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was, and other boats were. Okay. Nasaan ba? Dito na pala. Okay. Kinagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kahit iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkan sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin. Tigil at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." So, ang author po ng Mark is si John Mark. Isinulat po niya ito batay sa kwento ni Apostol Pedro bandang AD 60 to 70. Ito po yung panahon na matindi po yung pag-uusig pag-uusig sa mga Kristiyano sa Roma. And isinulat ito para ipaalala po sa atin na paalala na hindi sila iiwan ng Diyos kahit anong mangyari. Ayun. And the context, ang passage na ito ay puno ng talinhaga. Kagaya ng parable ng ilaw at sukatan. And the other one is yung parable na magsasaka. Parable na butong lumalago. Parable na butong mustasa. And the Jesus calmed the storm. So yung background po nito is, nangyari ito pagkatapos po niya magkwento ni Jesus sa talinghagang tungkol sa kaharian ng Diyos. And pagod po siya nun. Kaya nung tumawid po sila ng lawa, nakatulog siya agad. Kasi yung tumawid na po sila sa dagat, inabot po sila ng malakas na bagyo. Yun. Parang binayo po sila ng malakas na bagyo. Kaya kasama po niya yung mga alagad niya nung nangyari yun that time. In that time na yun is doon po bumuhos yung malakas na ulan and kasama na rin po yung malalakas na hangin. Kasi yung lawa na yun ay kilala dahil sa bugso, pabigla-biglang bugso ng bagyo. And at the same time, yung mga alon doon mataas. Kaya grabe na lang po yung takot ng mga apostol na kasama niya. Ayan. So, ito po. Balik po tayo dun sa passage. Inaabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkan sinasakyan nila hinampas na malalaking alon, at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin. Tigil at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Yan. Parang dito is, para dun po sa, about faith po. Kasi parang, ginising, para wala po silang tiwala na si Lord po yung kasama nila. Kasi,
Even yung, kasi malakas na po yung alon. And kilala po nila kasi si Jesus bilang guru po. Yun. And di po nila alam kung ano talaga yung nature ng ating Panginoon. Kaya, yun. Natakot po sila. Kaya, nung ginising nila si Jesus nun, at pinatigil niya ang mga alon. So, tumahimik nga ito. Okay. And pagkatapos nun, sinabi niya sa mga alagad niya, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Ayun. Grabe, ano. Even yung mga kasama, even yung mga dating dun po, wait lang. Yun. Okay. Yung first key point po tayo. Hinalintulad natin ang mga alagad o mga disipulo kapag may dumadating na unos sa kanilang buhay. Ano nga ba ang unos na yan na sinasabi? Kasi kapag may dumadating po na unos sa mga apostol na yun is grabe po yung takot nila. Yan. So, ito. Yung takot nila, yung dumadating na di nila expected na darating ito. Nakakaba sila dahil kilalaan lang nila si Jesus bilang kanilang guro at hindi bilang Diyos. Kasi sabi nga, di ba kanila, yung ginising nila, guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? So, yun po. Parang, yun nga po, hindi nila alam kung ano talaga yung kayang gawin ng ating Panginoon. Di ba? Even yung lawa na patigil niya, yung malakas na bagyo, di ba? And pwede po natin to i-connect sa yung kay Peter po, yung nakita po niya si Jesus na naglalakad sa tubig. Ayan po. Yung sabi po na dun is sa second point, wait lang. You of a little faith, why did you doubt? Nung ano po na yun is, di ba nakita niya po si Jesus. Sabi niya, kala niya po kay Jesus is multo. So sabi ni Jesus, huwag ka matakot, ako ito. At hindi ako multo. Sabi ni Peter, Panginoon, pwede ba ako lumapit sa inyo? So nung tumapak na siya sa tubig, nakita niya na nakalutang din siya, kagaya ni Jesus. So yun, yung unti-unti po siyang lumalakad patungo kay Jesus. Tumingin po siya sa lapag, sa ibaba ng dagat. And nakita niya po yung alon na sa kanya. Kaya doon po siya unti-unti lumubog. Ayan po. And sabi niya, Jesus, tulungan mo ako. And ito po yung sabi niya nga ni Jesus, you have a little faith. Why did you doubt? Okay. Bakit ka nag-aalinlangan? So, doon po natin makikita na napakaliit po ng pananampalataya niya kay Jesus. And hindi po ibig sabihin na parang may faith po siya, pero napakaliit po. Parang minimal po yung faith niya. Ayan. Parang hindi po kayang arukin yung required na kay Jesus. Yun po. And the second key point po is, balik po tayo doon. Why are you so afraid? Do you still have no faith? Ayan nga po. Ayan. Wala pong, doon po nakita ni Jesus yung wala po talagang faith yung mga kasama niya. Okay, yan. Okay, saan tayo? Parang bakit po inaalaw ni Jesus yung bagay na yun? Is to prove yung mga faith ng bawat tao. Yan. Okay. Wait lang. Ayun. Eto po. In conclusion po, bisan kapag nakaka-encounter tayo ng uno sa ating buhay, parang kagaya tayo ng mga apostol. Nakangaba tayo kung ano ba mangyayari sa atin. Pero dapat, ganun kasi in this passage, takot na takot sila and di sila aware na Diyos pala kasama nila. Ayun po. Kasi kilala nila si Jesus bilang kanilang guro na mapaghimala o kung paano nga ba ang pagkilala nila sa Diyos. Kasi doon pala makikita na natin yung dumaan sila doon sa Maylawa, di ba? And that time, mabagyo nga ng malakas at malakas na yung hangin. So, bakit inaalo ni Jesus yun? So, yun nga. Para masukot yung faith na meron tayo kay Jesus. Yun lang po. Let's pray po. Father God in heaven, thank you for this day po. And sa
Sa nabahagi ko pang salita, Panginoon, sana nagmula sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, we pray, amen.